Hello po sa Indoga Boss, Maray na Aldaw. Ako po si Carna De Castro, taga-digdi sa La Purísima, Goa, Camarines Sur. Sa vlog na ini, ako ang sindong magiging tour guide. Sabi da, ang barangay La Purísima, iyo daan ni ang pinakasadit na barangay sa Banwaan kang Goa. Pero iniman da ang pinaka-strategic ang lokasyon nin hulita, harani siya sa mga institusyon na nagkataon ng mga pampublikong serbisyo. Pinangaran man ang barangay na inining La Purísima nin hulita, ang patron digdi ay ang Immaculada Concepcion or Immaculate Concepcion na ang ibig sabihin ay Virgin Most Pure. At sineselebrar ang kapistahan kani kada ikawalo kang Disyembre. Pero bago ko kamo i-tour digdi sa muyang barangay, arang banindo na ang barangay La Purísima ang saro sa mga pinakamakasaysayan ng mga barangay digdi sa Goa, Camarines Sur. Ning hulita, inida ang pinakainot na konkreto ang agihan or dalan. Tapos puun pa kad today daayan na hiro. Tapos ang sakop ng barangay La Purísima, iyon ang road dyan sa may Santo hanggang digdiyo sa simbahan ni San Juan Bautista. Munya na aram na nindo ang kasaysayan kang sumayang barangay, ibahan ko kamo na magbalik tanaw asin bisitahon ang nagkapirang makasaysayan na edibisyo igdi sa samuyang barangay. Ngunyan po yaw naman kita sa Goa Community College or GCC. Ang edipisyong ini, iyo po yan dati ang dating munisipyo kang Goa. Bago pa siya inilipat duman sa bago niyang building duman sa Taguntong. Tapos bago siya naging GCC, iyo man daan ni naging infirmary. So ngunyan na nabisita ta na ang dating munisipyo, ngunyan naman duman ang lumang edipisyo digdi, iyo yan ang sinaapod na civic center. So tara! Ngunyan naman po, yaon kita digdiyo sa sports complex. Iyo daan niyang inaapod dati na Civic Square kang panahon. Tapos, inida ang Garo Plaza na kung saan digdi ginaganap ang mga iba't ibang events and cultural activities. Madalas daan digdi tigaganap ng mga baraylihan, basketball, tas pasine. Kang panahon daan ng istorya ninda na igudaan nagilibot digdi na mga, yung sponsored kang Coca-Cola, nagtataon ng libreng Coke, tapos may mga pasine. Tapos kadto open space siya, may pa siyang cover arog kaniyong ngunyan. So yan po ang dating Civic Square ng Ngunyan Sports Complex na. So tara, dumanan ta ang saro pa sa mga makasaysayan na edipisyo digdiyo sa barangay La Purísima. Iyo yan ang inaapod na ABC Hall. Tara! So ngunyan yaon naman po kita igdiyo sa ABC Hall. Iyo ni ang ngunyan ng opisina kang PhilHealth as in MDRRMO. Tapos sa taas kanya man dyan ang Goa Municipal Library. Dati iyo daan ni ang eskwelahan kang Camarines Sur Institute or Partido College. Ngunyan mapasiring naman kita digdiyo sa daycare center asin aramon ng istorya kaini. So ngunyan, saro man niyo sa mga pinakabisto digdiyo sa Barangay La Purísima, iyon ang daycare center na inida ang edipisyong ini saro daan sa mga primero or pinakainot na daycare center na tig-establish digdiyo sa Banwaan kang Goa. Tapos kang panahon even now, ang mga kaakian digdiyo, digdi tigdadala kang sa indang magurang para sa early childhood education. Para mas maaraman pa ang istorya digdiyo sa daycare, nakaulay ta si Ma'am Kim na dating daycare worker. Ang daycare kang La Purísima na-establish 1995. Kaito digit pa sana ang estudyante. Ang dating nagtukdo si Ma'am na Bebot Salazar. Siguro mga 5 years. After kan 5 years niya, ako so napili niya na magsalida sa iya ta nagpa-Japan. Nagtrabaho sa Japan. So 18 years ako nurture ning aki kang may mga aki. 18 years. Yaon dyan ang binuhos kong pasensya. Tapos pati kapagalan. Pero daiman ko yan sa compensated na volunteer sa naman nga ni. Kaya nag-volunteer ako ning pagal, nag-volunteer ning oras ning halawig. Bako yan na ko yan hanap buhay, vocation.
Takong mayo ka man ng pagkamuot sa gibo mo, mapapagal ka, ako ka, namamati mo, bako na tong trabaho, kundi prayer, enjoyment. Sa Roma naman sabi kong orgulyo digdiyo sa Barangay La Purisima, iyon ang pagpreserba ka mga ancestral homes na dawa kadikit na lang tas ang iba ay renovated na. Yaong pagiraray siya na sarong testigo kang paglipas kang panahon asin kang kasaysayan. Ngunyan, arang banindo na ining harong na nasa likod ko, iyo daan ang dating harong kang lolo ni Sian Lim. Iyo yan si Grudo Ferdo, Junior Lim, oy, na aki ni Duwa. So, masasabi ta talaga na may dugong Bicolano asin gawaenyo si Sian Lim. Ang ama ni Sian Lim, iyo dayan ng star player kadto digdiyo sa La Purisima. So, bali ini pong kantong ini, residensyang ini, iyo daapo da ang dating bulangan kang panahon. Aram banindo na digdiyo sa Barangay La Purisima, bistado man niyo sa larangan kang basketball. Pirmida ka to nagdo number 1 ang La Purisima, tas inisi nagkaperang trophy ninda. Saro man sa achievement kang barangay, iyo yan ang pag first place sa Barangay Beautification Contest. Apwera sa mga istorya sa mga lumang edipisyo, aramon taman ang mga istorya sa mga lumang kultura asin tradisyon sa Barangay La Purisima. Kampanahon po ang nahiling kong, ang naaaraman ko, nahiling ko, na daig ko po malingawan hanggang ngunyan, itong pag nagkakaigwa po ng Angelus, pag at 6 p.m., maano na po, mabagting na ang simbahan, tapos gabos pong nahiling ko dyan sa, sa Barangay La Purisima, nahiling ko po mismo, ang nahiling kong mga nagtatrabaho, nagagarabi, nagsurulo ng basura, nagkakarawat ng mga aki. Oras madangog ninda ang bagting sa simbahan 6 p.m. Nagpupurundo po yan, tapos nagsa-sign of the cross, nangangaradye. Pagkatapos po kayang, gabos po yan nakatirindog, nangangaradye. Maski po mga bihikulong nag-aagi, nakapurundo po yan. Tapos, pag tapos na po ang Angelus, mabagting giraray, yun naman, diretso naman. So, nagsisirigit, padagos sa pagsigid. So, pagkarawat yung mga aki, padagos ang pagkarawat. Ngunyan, pag abot naman po sa pagsisimba, ako po ito, pag Sabado, Domingo, tamayong klase, permi po akong nag-iiba sa great-great-grandmother ko. Kung bakasyon, everyday nagsisimba kami, pig-iba ko sa simbahan. Ang permi pong pig-remind sa kuya, ni ang manto de paglingawan. So, permi po ako katong nakamanto. Ang manto na pigsasabi, ito pong veil. Gabos po katong nagsisimba sa simbahan, gabos po to may mga manto. Tapos, talagang pig-obserbahan po ka ito ang dress code. Mayong pantalon, dahil nagpapantalon. Ako po kato perming nakabistida. Dahil pwede ang sleeveless, bawal. Bawal ang naka-short, bawal itong garukasan ng mapa-share kung saan. Dapat mga simpleng pagbabado. Nakabistida, basta bawal ang pantalon. So, yan ang katong mga naobserbahan ko na talagang, kumbaga talagang mapifeel mo talagang sagrado talaga pag abot sa simbahan. Sagradong sagrado. Tapos, ang saro sa naobserbahan ko, dahil ko man masabi, gabos na harong, digdi sa La Purisima o maski kung sain man, sa ngaran kang pagkakanaanggot ang samuyang mga lola na mariribok, dapat dapat silensyo, magkakan, dahil magngiririt, tapos bawal ang nakakopya, bawal ang nakahuba, dapat ngaya respeto sa pagkakan. Yun ang istriktong maray. Tapos, pagkabanggi kay puhan may mag-grocery, ang katain ming lola, perming may dara ng gihoy, perming may katain din gihoy. Kasi once na nag-grocery ka, never kang magtukaw, tutukawan mo ang heel, ang buol. Dapat so itong tamang pagluhod. Pag tinukawan mo ang buol mo, sigurado pilti kong kakang gihoy. Tapos kaipuhan mong magsimbag. So araw ka yan, ka-istriktuan sa moyang lola pag abot sa mga religious matters. Talagang inoobserbahan talaga ninda. Ang mga ere-istorya manungod sa kultura, tradisyon, lumang edipisyo asin kasaysayan ang nagtataong buhay sa banwaan kang Gowa. Ang istoryang ini dapat iheras kang bawat gawaenyo.
So, dyan na po nagtatapos ang Satuyang Tour as in mini vlog digdi sa Samuyang Barangay. Sana po napaugma ko kamo as in nag-enjoy kamo sa kaibahan ako sa pagbalik tanaw as in sa mga pag-aram ka mga iri-istorya digdi sa Samuyang Barangay. So, Diyos mabalos po ako po girari si Kaina, taga Barangay La Purísima, Goa, Camarines Sur. So, hirilingan po kita sa sunod na vlog. Bye!